Good morning mga karos, good morning. Yan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Medyo maulan at maaraw na umaga. Yan, ngayong araw po ng Martes. Yan, bali August 13. Yan, August 13, araw po ng Martes. Bali ito mga karos, nakapag-drive na tayo ng e-bike. Yan, medyo alalay-alalay lang. Yung e-bike sana ni Mrs. yung gagamitin ko kasi kanina lakas ng ulan eh. Mapapansin nyo sa kalsada, basa. Pero eto, bandang alas 8, tumigil naman na. Pupunta muna tayo ng hardware, kahit yung pinakamalapit lang. Yan, bibili tayo ng 2 litro ng sanding sealer para kay Kuya Rigor dito sa project natin sa phase 3. Tsaka bibili tayo cylindrical para dito naman sa project natin sa phase 5. Okay mga karos, update tayo rito sa mga ongoing project natin. Yan, check natin kung ano yung mga magagawa at ma-accomplish natin ngayong araw po ng Martes. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bili muna tayo ng bagong tsinelas. Ito ang paborito kong tsinelas. 6.50 lang. Size 11. Tatlo. Ayan, good morning pala kay Daryl. Yan, bali sanding sealer, Lucky sanding sealer, bali 2 litro. Atid natin to kay Kuya Rigor. Tapos bumibili tayo ng cylindrical hinges. Ito, 3 piraso. Ipapakabit na po kasi natin yung bintana at saka yung pintuan dun sa project sa phase 5, dun banda sa may corner area. Ito malangis to. Ang ginagawa namin dito, pinapahiram po namin ng ng lacquer thinner. Yan bago po i-welding. Or di kaya naman, hugasan nyo ng sabon na bareta. Bali yung pumalit muna sa akin na si Carol, na siya yung nagpe-purchase. Hindi ko na muna pinatrabaho ngayon. Total naman, onti lang talaga yung kailangan ngayong araw. Yan, bali nagsisave din tayo kasi naka-budget po ang lahat dito sa mga project natin. So sa ngayon, hindi naman ganun kadami yung mga kailangan. Kakayanin ko naman na kung ganito kaunti lang. Baka dito ko na idaan kay Kuya Rigor yung binili kong sanding sealer para hindi na tayo iikot. Opya. Yan, dito tayo sa may bandang likod. Kaya good morning. Morning boss. Sanding sealer to. Wala ka ba ibang kailangan dyan? Wala na, ito na lang. Yan lang muna, sige. Okay na ba itong kulay na to? Pinagsan lang kasi. Ayos. Patingin niya ha. Ayun kuya, kuha mo. Dali. Okay na yan. Pinisin na lang ito eh. Sige. Masaliran, tas linis. Bali mamaya mag-update naman ako dyan. Papasok tayo dyan. So para hindi na malayo yung iikutan ko. Kasi pag diniretso ko to phase 5 na. Tapos dito nga po pala sa installation namin ng trusses, nagpapadagdag si client ng rito ng lagayan po or suksukan po ng ang trapal. Ayun. Yan, trapal. Tapos dito double check ko pa yan. Bali pinapasloop niya pa ng konti bahagya yung floor topping na ginawa namin. So ayun yung tinatrabaho ni Kuya Rigor. Medyo matrabaho lang po talaga yung itsura ng pinto kasi sa disenyo pa lang makutkutin. So yun muna. Kaya babalik na lang ako dyan mamaya. Salamat po. Alright, tara. Dito na tayo sa phase 5. Ito yung pinaglumakan kong tsinelas. Hindi ko po tinatapon yan, bali hinuhugasan ko po yan. Binabalnawan ko sabon, tapos pinuputol-putol natin para maging magkaroon siya ng silbi, maging pampahid po ng ng tile grout. Yeah, effective po yan. Tapos cylindrical hinges para po dyan sa pintuan. Yan, update tayo rito. Ayan, marami pa rin po tayong buhangin. Ayan po yung ating mga materyales. Tapos ngayong araw nga po pala, meron tayong delivery dito.
mga PVC panel. So ngayon po siya nakaschedule, sana dumating ngayong araw na to within the day. Metal padding, ceiling framing sila rito. Tapos ito na nga po pala yung ating pader dito sa harapan ng bahay. Nakaset na nga rin po pala rito yung ating hamba. Ang ginamit natin dyan is 2x3 by 3/4 by 3/4. Tapos yung luwag nito, yung kasing luwag po na mababaklas namin na bintana, bali ganito. So yung mababaklas namin dyan sa likod, ililipat po namin dito. Ayan na po yung ating slab na canopy. Tapos may abang na siya ng junction para sa ilaw. Then may drip grove po siya. Ayan yung drip grove. Ayan. So ang purpose yan, kapag umano po yan, umulan, hindi na po yan gagapang papunta rito yung tubig. Hanggang dyan lang po siya. Okay, bati muna. Adonis, good morning. Saka si Bilo, good morning. Good morning. Ay, si Richard, oh. Richard pala, Ricky. Ricky, good morning. Ayan na, nagkakapalit-palit na po ng pangalan. Ayun. Si Master Jojo nandito pala. Good morning. Good morning. Tsaka si Marvin, good morning. Ayan, mapapansin nyo lang sa pader na gawa namin, hindi pa po kasi tapos yan. Wala pa po tayong mga flashing. Isang hari po pala sa paparating ngayong araw is yung flashing. Yan, bali darating po siya ngayon. Yan. Okay, bali ang topic natin dito, demolition. Ide-demolish na po natin to. Pati yung part po na yan. So magtitira po tayo ng pamoste. Ito nga po palang bahay dito, retaining wall siya, bali puro buhos. Kumbaga kaya matibay itong bahay na to kahit paano, puro buhos po kasi yan. Imagine niyo kada pader nagsisilbing poste. So titibagin po namin to at saka itong banda. Pero ititira po namin yan, yung part na yan. Yan hindi na po namin tatanggalin to. Yan kasi ano lang naman po tayo rito. Roofing, hindi po tayo slab. Kasi kung slab yan, may poste pa kaming additional dyan. Isasalo pa sa taas, kaso nga lang wala na. Yan, bali kitchen counter. Tapos ito yung 2-tab na lababo. Yan, 2-tab lababo. Bali 70 by 40 mahigit yung sukat nun. Tapos ito naman yung sa cooktop. Tapos dito sa cooktop, naka-allowance po siya ng 25 cm. Yan sa pader. Yan yung cup niya. Yan, ceiling framing na. Yan, nag-layout na sila nung mga titibagin nila dito. Yan. Ceiling framing. Ulan ng ulan. Ayan, wala na. Wala na po tayo ang katulo-tulo rito. Oh. Wala na, maayos na. Maayos na. Ito na lang gilid. Kaya medyo panghuling-huli na tong gilid. Hindi pa naman tayo magpipintura rito. Okay, ito yung assignment natin. So, expansion tayo. Papaluwagin natin. Kaya magtitibag tayo. Nakikita nyo na to sa mga namin setup. Kaya namin tinitibag yan para lumuwag. Tapos sa bar counter, yun ang finish. Tapos dito, sliding door. So malilipat po natin yung access ng pintuan. So dati nandito siya. Ngayon ililipat natin dyan sa kabila. Pwede na. Okay na. Ayan Richard, si Richard. Kaya si Ricky. Ayan, mag-iingay sila rito. Ayan, may mga paparating po tayong delivery. So PVC panel, pwede naman pong idiretso sa second floor. Tapos yung flashing darating ngayon. Sa renovation namin dito, baka ito lang talaga yung ipapagawa ni client. Baka yung harapan as is na ganyan na lang. So lilinisin na lang yan, yung tambak kailangan as in lupa lang. Pero magkakaroon po ng mga service faucet line po rito. Mag-aabang po tayo. Para convenient naman, hindi na sila gagamit ng extension hose. Ayun.
Yan, balikan natin si Kuya Rigor. Yan, yung pinto lang naman yung inaasikaso niya muna rito. Ayun! Yun oh, kuya oh. Ano na ang ano nito? Finish. Top coat niya, ano na? Ano na yung huling in-apply mo rito? Wala pa. Wala pa. Sealer pa lang yan. Ang ganda na. Sealer pa lang. Sealer pa lang. Yan, napansin din kuya ni ma'am kasi galing kasing online pala tong ano, pintuan. Kaya hindi na na-double check. Kaya napansin niya rin ang ano daw, ang ilagay daw sa ano yung harapan. Tapos sa loob na lang yung ayun oh. Pero ano ko na? ano dali mo na? Ayun sa taas. Ito, ano na talaga yan? Talagang ganyan na ano. Ayun. Hindi na natin maano yan eh. Kaya na talagang ano niya. Pero yung sa ilalim, Sa ilalim na gumawa. oo nga, nagawa ng paraan, linis ah. Pwede na yan. Ganyan na naman talaga. Oo, linis. Basta kung ano pa yung kaya mong gawin na ano, mas mapaganda pa. Siguro yan na lang ilalagay sa bandang likod. Ito yung amba. Sa loob. Yan, kaya makutkot siya, tingnan nyo. Tingnan nyo yung design. Kaya mahirap, makutkot po. Nagtatagaan talaga yan. Tapos oh, nag-bubbles pa mo. Isang ba? Bubbles pa ng konti oh. Ano nang top coat na ito? Polyurethane. Polyurethane na to, polyurethane na. Polyurethane. Isang ano pa yan, isa pa. Ayun. Kasi oh, nag-bubbles siya. Ayun, tigas oh. Ganyan ang ano ng polyurethane. Babubbles ng ano. Matigas na ano. Oh. Anong gagawin mo rito? Lilihain. Lilihain ulit. Lilihain. Ano siya? Sige kuya. Yan, kintab niyan. Ito nga po pala yung ginamit. Yan, Hudson. Ito yung pinapaliwanag ko nung nakaraan. Makintab. Tingnan po yung kakintab. Para kayong ano, para kayong nanalamin. Pero sulit naman kapag natapos. Ito, top coat na lang dito boss. Top coat na lang. Yan. Diyan daw yan. Oh, kuya, ang kulay niyan ito, brown. Ah, brown? Sabi niya ano lang. Barnis? Yung, varnish daw. Hindi, Sabi brown. ni, ano, Brown ang kulay niya. ni Jojo. Ni Jojo? Oh, sige. Hindi, maano naman yan. Mahabol naman ang brown niya. Ano, pintura lang? Oo, pintura lang. Kung ano yung pinpintura dyan sa taas. Sabi niya kasi varnish din daw. Wala, hindi. Ano lang yung Hindi ba bagay sa concept kapag... natural lang din. Oo. Natural. Papiliin ko na lang si client kung anong... Kasi para sa akin, mas maganda yan, no? Oo, mas maganda to kasi varnish yan. Oo, Natural. papiliin ko na lang. Mas maganda yan, no? Oo, para sa akin, mas maganda kasi talaga yan. Pero kung ang gusto ni client, yung ganitong kulay na sa kornisa, yun talaga susundin namin. Okay. Yung update nga po pala rito sa ano sa tiles dito sa hagdanan. Ngayong araw daw may di-deliver sa Pion Point ngayong araw po. Tapos hahanapan na lang po natin siya ng pang-riser. Yan yung pang-riser nito, kulay puti na hanap tayo na 80 cm by 80. So sa dalawang step, isang tiles po ang ano makukuha. Kasi yung dulo-dulo lang yung kukunin natin doon. Or pwede naman dahil meron tayong tile cutter, siguro mga tatlong step. Yan, liha. Kompleto ka naman sa gamit na kuya. Ayun. Ayun, nagkulang lang talaga yun. Isa sanding, Oo, sealer. sanding sealer. Bubos talaga, yung dalawang hapon, tsaka yung ano. Di sana lang kukulang. Oo. Pintura lang pala yun. Eh siya, na-sealer ko rin yun. Sige, tatanungin ko na lang. Tanungin ko si client. Ayun na. Ito, nakauwi na tayo sa bahay. Bali yung client nga pala natin doon sa ginagawa ni Kuya Rigor. Yan, pumayag siya na varnish na lang yan. Good morning. Good morning. Ayan, na-deliver na pala yung mga flashing na. Ay, pakibilang. May pasobra na yan. Sa inyo yung pasobra. Bilangin nyo muna. Yan, bali doon sa project natin dito sa phase 1. More on flashing lang to ha. Flashing. Tapos may yero na rin sa harapan. Tsaka gutter. Yan, 13,260. Grabe, no? Grabe materialis ngayon. Tapos yung pinuntahan ko kanina sa phase 5, yan, puro flashing lang to. Okay na po, Kuya Lee. Thank you. Salamat. Thank you ha, ingat. Tapos 7,400.
Shoutan nyo ako kay mama na, Rachel. Sige, ingat-ingat. Yan, bali, yun nga, tinutukoy ko sa project dun sa phase 5, puro flashing lang to. Yung mga flashing kasi na to, kaya medyo mahal. Makakapal na po siya. Kasing kapal po siya ng yero. Oreo! Yan, tinali ko muna si Oreo. Tatapak kasi siya ng tayo dun sa labas eh. Ewan ko, tayo niya yata yun. Hindi ba't ganyan itsura mo, ha? Ha? Ganyan yan. Yan, bagong gupit po yan. Nakapak siya ng tayo para dito lang yung dumi. Hindi nakakalat sa loob. Sa bahay muna tayo. Si Mrs. Pawis na pawis. Yan, talaga mainit po rito kapag nandito yung lutuan. Naalala niya, may project ako na doon pinalagay ni client sa labas yung lutuan. Balak ipa-renovate ni Mrs. to eh na. Ano ba balak mo rito? Gagawin mo? Balak lang. Balak lang. Puro balak lang. No, wala namang gawa, no? Puro plano't gawa, ano lang, balak. Yan. Yan ang ulam natin araw-araw, gulay. Para ano naman, masustansya. Yan, maya po, magsusundo kami ng mga bata. Galing school. Tapos update na lang ulit tayo. Alright. Okay, bali ito hapon na. Yeah, bali, shoutout nga po muna sa isang OFW na lagi nanonood sa atin na si Ma'am Neri Rimo, watching from Saudi. Yan, dumating na nga po pala yung ibang mga materials dun sa Phase 5. Ang madedelay yung ating PVC panel. So, nagkaroon po kasi ng problema. Siya nga po pala mga Karaw House, yung mga PVC panel na in-order natin or materials ay nanggagaling pa po sa malayo. Kadalasan sa Valenzuela. Yan, yung mga in-order natin ng mga PVC roofing, PVC panel, doon po kasi medyo mura. Pagka dito na po kasi sa mga ano rito, yung mga mabibilhan malapit dito, medyo malaki-laki na po yung patong. Ganoon naman po talaga, syempre kailangan din nilang tumubo pa. Yan, punta ulit tayo dun sa phase 5. Yan, mag-update ulit tayo. Then, update na tayo sa ibang mga project natin. Tara! Bago nga po pala tayo dumating, ito na nga po pala yung kortina na kulang pa dun sa project natin na Athena sa phase 6. Ayan. Bali, papakabit ko na lang to kila misis kapag may oras. Tapos, schedule na natin yung mga gagawin dun sa gilid ng outside wall. Papunta na tayo ng phase 5. Bali, ito naman yung gamit natin, itong owner. Ang mahirap lang dito, syempre, meron tayong tahi sa tiyan. Tapos medyo mababa yung upuan ng owner. Kaya medyo ramdam pa rin po natin. Pero ito, alalay lang. Primera, segunda lang yung ating cambio. Tapos ang kagandahan naman kasi dito sa owner, hindi siya matagtag. Ayan. Kaya ito yung ginamit ko. Tsaka hindi ka may initan. Yan, bali alalay lang. Sinusubukan kong maging normal lang lahat pa unti-unti. Bali itong owner, pinapagamit at pinapagamit ko din araw-araw kay Kuya Boy. Pinapaandar kasi para hindi madiskargahan. Yan, halos kaya naman na, alalay na lang. Sa mga ilang araw na lilipas pa, unting-unting mawawala yung kirot at saka sakit. Pero syempre, payo sa atin, iwasan daw talaga magbuhat ng mabigat at iwasan mapuwersa. Tsaka yun nga, yung matagtag. Okay naman to. Kailangan natin na unti-unting ibalik sa normal. Kahit pa unti-unti lang, wag biglaan. Nakakamiss pa patakbuhin yung owner natin. Pero nagbabalak na rin ako mga karos, balang araw baka bihira na lang po natin gamitin to. Kasi nga dahil sa sitwasyon natin, ilang taon tayong hindi pwedeng mapipwersa. Ito po kasing sa owner, ito na to talaga yung height nito. Yung pagkakalagay ng upuan niya, ito na talaga. Masyado tayong nakabend. So nagpaplano tayo kahit kumuha sa kasaman lang ng medyo maganda-gandang sasakyan para maiwasan na rin tayo laging nababasa, tapos laging naiinitan kapag nagpe-purchase ng mga materyales o kaya pag nag-o-okay lang. Yan, si Mrs. kasi nagre-reklamo na rin dito sa owner pero hindi natin bibitawan to. Yan, kasi pwede ito panghakotan, tsaka pwede natin ito ipagamit kay Kuya Boy. Sa phase 5 na tayo.
dito na tayo. Ayan, kakapasok lang nila. Bali si Bilog pa lang at saka si Adonis. Ito, dumating na yung ating mga flashing. Ayan So puro 0.5 din po ito. Ito yung mga nakita nyo kanina na dineliver dun sa bahay yung resibo. Ayan, 0.5 mga kapal. Tapos itong gutter na to, another gutter to, pero meron siyang sariling disenyo kasi papalitan po natin yung sa likod sa may second floor. Yan, tapos may may gatla yung ating flashing na 1 cm ito. Yan. So papakita na lang po natin yan kapag ikinakabit na nila. Tumirik yung motor ni Ricky. Gagawa na sila rito. Naglilipat lang po sila ng mga gamit dito sa gitna. Ililipat na dun sa gilid kasi papatibag na po natin to. Ayan, nandito na nga po pala, or naikabit na yung ating bintana. Ang unang ginawa po rito, pinamasilyahan po muna natin kasi hindi na yan mamamasilyahan. Pinamasilyahan muna natin, tapos yung pintuan, ayan, nakakabit na rin. Ayan. Para hindi na po kami mag-aalala sa tuwing uuwi. So safe na yung unit. Ayan na yung metal framing natin. Yan, may mga kulang pa dyan. Tapos meron tong exhaust fan, 3 pin light na iaabang natin for electrical. Ayan, lilipat lang po muna nila. So ang assignment nila rito, itutuloy nila yung pag-demolish. Ito ay may iwan na. Nandyan na po yan. Hindi na po natin to pwedeng tanggalin. Pero kung naka-slab tayo, yan, pwede siya kasi magkakaroon po ng another na poste rito. Baga masasalo niya po yung biga nitong ating unit. So gagawa na lang po natin ng bar counter to. Yan, makakasama na po siya sa paggawa ng bar counter. Tapos dito sa cove ceiling, yan, papasubmit tayo ng gate pass. Siguro mga 13 piraso pa ng ating mga metal paring. Tapos magpo-provide na rin ako ng exhaust fan dito para maplantilyan nila yung pagdadaluyan ng ating mga tubo. Siyempre ito, wala pang rito, wala pang linya para sa exhaust. Bubutasin pa po yan. Tapos doon naman po dadaan. Yan. So ima-maximize po natin na nakasegregate po ng maayos yung ating mga linya ng tubo. Para pagdating po sa taas, maganda siya tingnan at saka nasa isang linya lang. Isa na lang pala yung detress natin na tubo. Ayan, magdadagdag tayo. Pang partition, kaya madami to sa second floor. Kala ko hindi makakapasok si Ricky. Naanuhan pala. Natirikan. Kapot ako kay Jojo. So ito muna yung update natin dito. Dinaanan natin tong phase 1 kasi may mga delivery rito. Ayan, in-inspect ko na, check ko na, kompleto naman. May dumating tayong mga tubular pa. Kung nakita nyo yung presyo ng yero, ito yung yero, bali ano to, 8 feet to, kasing haba to ng isang plywood pagka bumili ka ng bago kaya ng hardiplex. At saka additional na mga flashing at saka gutter. Yan, nakita nyo yung presyo kanina, add nyo pa to. Siyempre may ano pa yan, may mga hardiplex pa kasi nagpa-add si client dito ng roofing. Tsaka siyempre may wiring pa, ilaw pa. Yan o. Hindi pa natin nababati, nandito na tayo. Kuya Richard, magandang hapon. Good afternoon. Yan o. Tsaka si Kuya Sandy. Good afternoon. Yan, good afternoon. Halos pa-side na pala yung ating buhangin dito. Baka magpa-deliver na ulit tayo para sa tiling. Yan, sa tiling natin, more on ano na siya, more on binistay. Siguro wala pang plastering yung likod na, kuya. Wala pang nangyayari sa likod na. Dito sa kabila. Sige. Sa gilid. Okay, ito na nga po pala yung mga nagaganap dito. Yung poste natin. Yan, 150 cm height. Mula dun sa doorstep. Medyo mataas to tingnan dito pagka nasa kalsada ka kasi
mataas po yung natural ground level niya. Yan, may boost na yan, nag-uumpisa na sila magpalitada, nag-ipon na ng bistay na buhangin si Kuya Sandy dun. Ayan. Tapos ito yung ating mga gamit. Makikisuyo na lang ng flashing gutter tsaka yung yero. Mamaya sa loob delikado, baka mawala yan. Pero ito, di naman nila kayang bitbitin to. Madami na yung tubular dito. Dumami yan kasi additional na pinatatrabaho sa atin ni client dito. Tapos may abang kami syempre dito. Single gate lang, kaya sa forma yan, may abang na po siya. Kapag walang 16mm, pinagko-combine na lang namin yung 10mm. Syempre si Kuya Boy. Good afternoon, Kuya Boy. Ayan na. Ito na yung ating breaker. So panibago na po to. Nadagdagan na po yung bilang niya. Diyan na lang namin nilagay. So hindi naman makaka-apekto to sa window kasi may allowance pa po yan. Yan, at saka rito sa pinto, nasa likod siya. Pinagpapatuloy ni Kuya Boy yung ating electrical dito. Tapos may pa-aircon pa tayo rin, ayun, kasi gusto ni client dito, may abang tayo ng saksakan ng aircon. So sa aircon number 10 syempre Digis, tapos yung sa breaker niya 32 amperes yan. Conforme yan sa lakas ng aircon din. Pero kaya niya na ng kapag ganito lang, kaya na ng 1.5 to 2 horsepower yan. Kaya na. Tapos dito, may abang din tayo ng aircon dito. So dito maglalagay yan si client balang araw. Saksakan meron na. Natulo pa rin to. Parang hindi nawawala yung tulo rito. O kahit mainit na yung panahon, patuloy pa rin siyang tumutulo. Siguro naiipunan ng tubig yan. Ayan, may plastering na daw dyan sa likod niyan. So dito na lang daw ang wala. Nakakalawang talaga yung kabila. Maganda dyan pagka ganyan. Palitan na po ng bubong yung buo. Bumalik ulit ako rito sa phase 5. Yan, ilang oras lang tayo nawala rito. Nagkaroon na tayo ng ganito karaming panambak. Bali itong panambak na to ay galing po dun sa pinagtibagan. Yan na muna yung mga inasikaso nila. Yan yung assignment natin. Wall demolition muna dito sa project sa phase 5. Ganyan lang nga po pala kakonti yung yung rebars dito sa mga up and down units. Also sa row house ganito lang din. Bali parang ang pagitan yata nito 50x50. Yan 50x50 or 60x60 siguro. So ang nagpapatibay kasi dito yung buhos yan, gawa ka sa buhos to. Ayan, bali hindi tayo naka-slab kaya hindi natin matatanggal to. Yan, matitira po yan. Tapos ito, sinagad namin hanggang dito sa poste namin. Makapal po yung poste namin dito. Okay, dito rin Yan, dito muna nag-focus yung tropa. Kapag maluwag-luwag na to, bukas marami na magagawa rito. Bale ito mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yung sa project natin sa phase 4, hindi ko na muna pinuntahan dahil medyo malayo. Pero bukas, nakaschedule po yung P6, yung katina na ite-turn over natin. Bali nagpa-assist po si client doon na magpapalagay po siya ng bagong hose, regulator at saka yung tangke po ng ating cooktop. Ayan, bali meron pong taga dito sa Lumina, yun ang negosyo nila, na sa mga project natin sila po yung nagiging supplier. Ayan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Paalam po muna.